Ngayong araw, makakasama natin ang institusyong nangunguna sa pagtatanggol ng soberanya at kapayapaan ng ating bansa, ang Armed Forces of the Philippines. Nagtataguyod ito ng matibay na seguridad, katatagan at kaligtasan para sa bawat Pilipino. Aalamin natin ang mga tagumpay ng AFP noong 2025 at ang mga estratehiyang inihahanda nila para sa taong 2026 upang mas mapalakas ang depensa ng bansa, seguridad at pagtugon sa mga banta sa kapayapaan. Kasama natin ngayon ang tagapagsalita ng AFP, si Colonel Francel Margaret Padilla. Colonel Padilla, magandang tanghali at Happy New Year sa iyo. Magandang tanghali, Sir and Ma'am, and Happy New Year din po sa inyo. Colonel, ano yung masasabi niyong pinaka-accomplishment ng Armed Forces of the Philippines noong 2025? Well, sa buong 2025, very fruitful po itong naging taon natin dyan. So tatlo po yung major accomplishments ng AFP dyan. One is of course our internal security operations. So nakita natin yung napakalaking downtrend ng ating mga local terrorists, yung ating communist terrorist groups, bumaba ng husto itong mga numero nila. So kung titingnan niyo po, nag-open na rin ang ating mga regions na dati pong conflict-afflicted to tourism. Number two is our territorial defense. So ang pagtatanggol po natin ng ating soberanya dyan sa West Philippine Sea, patuloy po ang ating mga patrolya dyan. Pinaigting po natin ang presence ng AFP po dyan sa area. And of course, we augment ang ating BFAR at ang ating Coast Guard sa mga operations na nagaganap po dyan sa West Philippine Sea. Pangatlo po, ang pinaka-importante, yun pong pagtugon natin sa humanitarian assistance and disaster response. So kung nakita po natin itong 2025, napakalaking hamon nga po nitong mga dumaang sakuna. So meron po yung mga bagyo na sunod-sunod at ang lindol na tumama dyan sa Cebu. And nakita niyo po talagang nasa front lines po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagtugon po dito. Paano naman po, Mama, nakatulong ang AFP sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga rehiyon na may kaguluhan, maging sa patuloy na tensyon na kinakaharap natin sa West Philippine Sea? Well, foremost po, for our internal security operations, this is a whole-of-nation approach. So this is not just the AFP, over and above po dun sa pagsulong natin na mawala na nga po itong armed component dito sa mga rehiyong ito. Andiyan dyan po yung ating pakikipagtulungan sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno for development na po. So kung makita niyo po, we have gone through leaps and bounds sa ating peace process. Nandiyan na nga po tayo sa normalization phase. Nakikipagtulungan po tayo sa ating NTF-ELCAC po, and sa ating OPAPRU, yung Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, para po talagang ma-implement na natin itong normalization. And ang pinakamalaking highlight po dyan is the sheer number of surrenderies, both for CTGs and LTGs po. So dahil po napakalaki ng surrenderies natin, nandiyan na po tayo sa pagbibigay sa kanila ng gobyerno ng livelihood programs, paano sila ma-embrace back to society. And ang sinasabi nga po natin dyan, dati po ang term natin dyan is FRs, former rebels. Tapos noon pong nagsimula po na may mga surrenderies, tinawag natin silang friends return. Ngayon po, as the sheer number really goes so much and the doors of peace are open for amnesty from the government, we call them families reunited. So ngayon po, ilang buwan na lang, Sir and Ma'am, natitira na bukas ang pintuan ng kapayapaan para sa mga nahuhuli, sa mga naiiwan na lang sa kanila na mangilan-ngilan na lang. So hinihikayat po namin sila to return to the folds of the law and come back to society, and together let's face a bigger challenge, which is territorial defense. Bilang bahagi ng AFP modernization, meron bang na-acquire o nagamit na bagong kagamitan o teknolohiya ang Armed Forces of the Philippines in 2025? Well, for 2025, tuloy-tuloy ito, from Horizon 1 to Horizon 2, and then moving forward to Horizon 3. And ang nakita po natin, because of the contemporary modern challenges that we're facing, mas marami na tayong hamon na kakaiba, from kinetic to non-kinetic. So nagkaroon po ng review dyan ng ating Department of National Defense, and it was renamed to Re-Horizon 3. And itong Re-Horizon 3, yan po nakita natin, inipinaulat, dumating itong mga bagong barko natin, ginagamit na po natin yan even for humanitarian assistance and disaster response. In fact, we have a very
the biggest naval vessel, is also a hospital ship. So, nakita po natin na ito po mga ginagamit din natin for our RORE missions, no, regular na rotation and resupply missions that we are conducting. Makikita po natin na yung mga bagong kagagamitan natin, hindi lang po siya for defense, but also very much so for humanitarian assistance and disaster response. Ma'am, meron po bang mga bagong kasunduan o pakikipagtulungan na naisulong ang AFP nung nakaraang taon? Marami po, no? As we heightened our alliances with like-minded nations and well-meaning nations, lumawig po yung ating mga alliances na iba't ibang bansa. All of us has the same goal to maintain a free and open Indo-Pacific. And so we have signed itong Status of Visiting Forces Agreement. No? Meron tayo niyan with Australia, meron tayo niyan with New Zealand, we have upcoming with Canada, France, nandiyan dyan po, no? Napakaraming bansa po ang nagsisignify ng intentions. And we also have signed the Reciprocal Access Agreement with Japan. So makikita nyo po, nandito yung integration phase. No? So kung ano po yung pwedeng i-offer nitong mga bansa na ito, the same is true with us in the Philippines. We have conducted so much exercises with these like-minded nations and well-meaning nations. And we also have multilateral maritime exercises. So lumalawig po ng lumalawig ito. And ang maganda po rito, sabi nga natin, hindi po mananakop ang bansang Pilipinas. We are doing all of this for defense and of course, para po sa kapakanan ng ating bayan with our HADR. So makita niyo po nitong mga nahuling sakuna, nagamit po natin itong mga EDCA sites and nagdatingan po ang tulong mula dito sa mga alliances po natin. Kanina, Colonel, sa panimula, nabanggit nyo na isa sa pinagkaabalahan ng AFP noong 2025 ay yung pagresponde sa mga kalamidad. Kasi sunod-sunod nga yung mga pinagdaanan nating bagyo, tapos may dalawang lindol. So paano po in-improve ng AFP yung capacity nito para mag-respond sa natural calamities? Well, ang ginawa po natin dyan, nakita na nga po natin no, na talaga naman pong first responders ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas dito. But we are in coordination with different agencies. No? So sa ganito pong mga may sakuna, we are under pagkumpas ng ating OCD. No? So from OCD, we coordinate with the local NDRRMCs. And pagka naman po naipaulat na may padating pa lang, pre-positioned na po yung mga assets natin. Over and above that, we have also trained our personnel for rapid response operations. So para mabilis po tayong makapag-responde. So mula po simula sa pagpaplano hanggang sa actual po na nangyayari itong sakuna, nandiyan po tayo tumutulong sa ating mga kababayan na nasa lanta nga po. And after that po, yung clearing operations. So nakikipagtulungan tayo with all other agencies po, no? Ang gusto po natin is to swiftly be able to have our kababayans return their normal lives po, despite itong dinaanan nga po nilang sakuna. Pwede po ba kayong magbahagi, ma'am, ng ilan sa mga natatanging parangal o pagkilala na natanggap ng AFP para sa taong 2025? Ang una pong pinaka-highlight dyan na nagpapasalamat po kami sa sambayan ng Pilipino is yung napakataas pong trust rating ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. 8 out of 10 Filipinos trust the AFP and 7 out of 10 Filipinos are willing to fight with the AFP. Napakalaking bagay po ito, no? At higit po talaga kami nagpapasalamat. And this is actually the fuel that drives us to perform our mandate to the letter. Over and above po dyan, marami rin po tayong mga parangal na natanggap in silos. Ang isa pa pong magandang ma-highlight dyan, we were also adjudged, no, as one of the best in terms of fiscal yung pag-employ natin sa ating mga civilian employees. So meron po tayong na-receive na award about that. We have also been awarded with an ACTV for our DWWD AFP radios for bringing the truth out there and bringing the news to our kababayans, no, ng mabilis at maagap. So marami pa pong mga maliliit na activities na na-conduct, but overall, in general, gusto namin pong i-congratulate din ang ating mga membro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na each their own way have been awarded in different capacities po.
Ano naman, Colonel, yung mga international contributions ng AFP noong 2025? Well, heightened, sir, yung ating defense diplomacy. No? So, andyan dyan po yan. Ang sabi nga po natin, na may mga multilateral and bilateral engagements tayo with our counterparts, no? Foreign counterparts. And nito nga pong huli, no? Meron po itong Bondi Beach na insidente and pinapakita din po ng ating inyong sandatahang lakas ng Pilipinas ang aming coordinations in terms of our intel reports, intel community, not just locally but also abroad. So kung anumang pong paraan na makakatulong ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagpapalawig ng isang investigasyon o kung anuman pong kailangan po nating maitulong, also for HADR operations, nandiyan dyan po tayo. So we also offer our SMEs, we do a lot of trainings with them. Yan po, no? Yan po ang on the international scale to augment ito pong heightened alliances natin with like-minded nations and well-meaning nations po. Colonel, ano-ano ang masasabi ninyong mga naging pangunahing hamon na hinarap ng AFP sa taong 2025? Well, basically, ma'am, no, kung titignan niyo po, ang hamon ng AFP is kung ano din po ang hamon ng Pilipinas. So kung meron po tayong mga sakuna, of course, nandiyan din po yung it takes its toll on our troops din po, no? Sunod-sunod po ito. And of course, our logistical chain, how we would really be able to deploy to these areas na nasalanta nga po ng itong mga nakaraang bagyo, nakaraang lindol, no? And napakarami nga din pong hamon na hinarap ng ating bansa. And sa bawat hamon po na haharapin ng ating bansa, katuwang po ang AFP kung paano po talaga tayo babangon sa mga ito. So, makita po natin, despite all of these challenges, yung fuel nga po na nagdadrive sa amin is malaking tiwala po ng ating mga mamamayan sa atin. Nagkaroon din po tayo ng mga malalaking rally, no, na hinarap, and nakita nyo po kung paano po pinakita ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas ang aming professionalism, no. And also nandiyan din po yung West Philippine Sea issue na hindi po nawawala, ano. Patuloy po natin yan na ginagampanan in coordination po, in collaboration with our partners in this, which is the BFAR and the Coast Guard nga po. So sa lahat ng ito po, nandiyan nga po yung hamon, but hinarap po natin itong 2025 with conviction. And at the end of the year, we were able to give our updates to the President, no, na talaga nga pong nandiyan na yung downtrend sa ating mga internal security operations. Nagkaroon tayo ng heightened patrols in the West Philippine Sea, and we were able to sustain itong operations po on HADR. Colonel, in terms of internal security, particular po yung mga rebelding grupo, although sinabi nyo na marami namang nagbabalik na sa lipunan, paano nyo po hinarap yung challenges patungkol sa kanila? Well, patuloy po, no, ang pinaka tinututukan natin is our focused military operations. So patuloy natin ginagampanan itong mga operasyon natin dyan. We are making sure na kapag po ang isang area is already declared as insurgency-free, hindi po natin yan iniiwanan. So as we transition this to the Philippine National Police po, patuloy pa rin ang coordination natin with them in terms of peace and order and law enforcement. So nandiyan pa rin po ang presensya ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas to make sure po na hindi na po magre-recur ito pong presensya ng mga ganitong grupo sa mga lugar na yon. Para sa AFP, ano po ang pinakapagsubok na hinarap ninyo pagdating naman po sa modernization efforts ng Sandatahang Lakas noong 2025? Well, ang modernization po natin, tinitingnan po kasi natin dyan, may mga bago nga po tayong hamon na hinaharap. So, dati po na iplano ito, no, maganda po ang pagkakasalansan yan kung paano po yung magiging tranche ng ating modernization. But now, we have greatly shifted to new challenges, which is ito nga pong ating information domain and ang ating cyber domain. Thus, kaya nga po, nagkaroon ng Re-Horizon 3 to really review this and adjust po itong modernization natin. So ngayon po, ang pinaka-heavy po for our modernization programs are maritime assets, aerial assets, and cybersecurity. Katumbas na rin po ito, no? and in partnership na po ito sa information domain po. Mm-hmm.
Kanina po nabanggit nyo talaga na very involved kayo dun sa mga nakaraang kalamidad. Pero syempre, nandyan pa rin yung pagbabantay nyo sa internal security, pati sa territorial sovereignty ng ating bansa. So paano nyo binalanse yung humanitarian aspect doon sa primary mandate nyo ng pagtatanggol ng kapayapaan sa ating bansa? Yes, sir, no? Kaya nga po meron po tayong mga units that are really focused on each mission. So kung titingnan nyo po, nag-adjust po ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas by having our organization meet the requirements po. So nagkaroon tayo ng shift sa organization natin. We have we have come up with our Cyber Command. We also have our Intelligence Command now. Meron din po tayong Strategic Command na sinet up, and also ang pinakabago po is our Civil Military Operations Command. So kung titingnan nyo po, pati po yung ating Logistical Command, nandiyan na rin. So lumalaki po yung units natin based from our regular units para po ma-address natin itong mga modern challenges po na hinaharap natin ngayon. Isa din po sa hinarap ng AFP ang issue sa misinformation at disinformation. Paano po ninyo ito tinugunan, lalo na yung mga propaganda noong nakaraang taon? Yan po talaga, hindi lang po AFP ang talagang affected dito sa misinformation, disinformation, and malinformation. Lahat po nung fake news na sinasabi natin. So ang una po, ang Armed Forces of the Philippines po, our greatest weapon is the truth. So ang pinapakita po natin dyan, ano po talaga yung totoo, ano ang totoong nangyayari sa ating ground unit, sa ating mga operations. So with the transparency initiative of the government, ito po sa lahat, even po sa amin, in our official channels, kami na po yung nagdi-debunk kapag meron po tayong nakikitang mga fake news nga po. So ang hinihiling nga po natin dyan, naanyahayan natin mga kababayan na maging mapanuri sa mga nakikita nila. And ang tignan po talaga nila and maging source of truth and information nila are our official channels po. Meron bang hinarap, Colonel, na hamon ng AFP in terms of recruitment ng commissioned and non-commissioned officers, pati na rin po sa training nila noong 2025? O, tinitingnan natin dyan yung skill sets po, yung talagang values formation na kung sino po talaga yung rightfully nando doon, yung talagang puso at isipan sa pag-join sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas. And kung makita nyo po, very massive po yung recruitment natin this last year, 2025. So napakarami pong nag-join sa AFP bilang reserve forces, and of course even dito po sa ating mga regular forces. And patuloy po natin gagawin ito, as sabi ko nga po, nag-evolve yung ating mga units and we need more people to man these units. So inaanyayahan na ulit po namin ang ating mga kababayan to come and join us in the Armed Forces of the Philippines. To each his own, kung ano po ang inyong skill sets, ang inyong strengths, meron po kayong may offer para po matulungan ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Colonel, sa dami po nung nangyari nung 2025, ano naman po yung tututukan ninyo ngayong 2026? Well, 2026, new year, new tasks to face. But of course, meron pa rin naman tayong patuloy na mga ginagampanan na mga misyon. So rito po, tinututukan natin pa rin yung modernization natin, sir. So with that, we have a focus on maritime, aerial assets, and cybersecurity, and of course, disaster resilience in general. Over and above that po, patuloy pa rin na tutugisin natin. Ito na lang natitira. Hindi nga po tayo nag-declare ng any ceasefire, despite the holiday season, tuloy-tuloy pa rin po ang operations ng inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas para po talagang tuluyan na po, na matapos na natin itong internal security operations natin and talagang mag-shift na po tayo to territorial defense. Ano naman po, ma'am, yung mga bagong strategiya ng AFP sa pagharap sa mga bagong banta sa seguridad, lalo na sa pagbibigay proteksyon sa soberanya ng ating bansa? Well, we have heightened alliances with like-minded nations and well-meaning nations. Tuloy-tuloy po as nagkakapirmahan nga po tayo ito mga status of visiting forces agreement, our reciprocal access agreement. Then patuloy po itong mga exercises that we've been conducting with them. So kung titingnan po
natin, ang inyong AFP, there's nowhere to go but up, no? So titingnan po natin how we would enhance our capabilities in our communication systems, command and control, no? Kung titingnan niyo po, ito na ibang hamon na ngayon, yung non-kinetic. So tinitingnan natin how we could also leverage on our youth, how they could contribute, no? Ngayon po, ang mga kabataan po natin are very much techy. So they have something to offer po in terms of our use of artificial intelligence na din. Marami po tayong mga kinonduct na mga activities to also have our kababayans be part of this, yung malaking usapin sa territorial defense. Nabanggit nyo yung Visiting Forces Agreement, pati po yung Reciprocal Access Agreements, ma'am. So, para lang maunawaan ng ating mga kababayan. So, ano po yung mga naka-line up na exercises for 2026 at meron ba tayong aasahang bagong agreement sa ibang bansa? Well, taon-taon naman, sir, no, kinokonduct natin itong balikatan exercises. Ang naiiba lang po, dati US and Philippines lang to. Ngayon po, mas marami pong mga bansa ang actively participating from dati po observers sila. So ang Australia po, nandyan. Last time po, we have some vessels from France, no? And of course, with the signing po ng 2025 ng Reciprocal Access Agreement, we can now see that for this year, there will also be more active participation from Japan. Nandiyan din po ang France po, no, na magbibigay nga din po ng kanilang sariling fair share of how they would be joining the exercises, and Canada is also joining us actively din po. So this year would be an exciting year in terms of different activities lined up for the Armed Forces of the Philippines po. Ma'am, paano naman po palalakasin pa ng AFP ang inyong kakayahan sa kalamidad, lalo na po unpredictable ang weather sa ating bansa? Well, yun nga po, no, since unpredictable siya, the best we can do is come prepared. So, ang malaki pong pinagpe-prepare ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas is upskilling our personnel in terms of humanitarian assistance and disaster response. So, meron po tayong tinitingnan dyan, yung the big one na sinasabi nila. So, pinaghahandaan po natin yan ng maigi. Alliances natin, missions and well-meaning nations, yung strength, yung advance have, yan din po ang ino-offer nila sa ating bansa. And not just for defense, but also for humanitarian assistance and disaster response. Colonel, paano naman po planong pagtibayin ng AFP yung moral at kapakanan ng mga kasapi ng AFP ngayong 2026? Well, marami po tayong programa dyan, no? Yung moral and welfare po ng ating mga kasundaluhan, yan po talaga ang tinitingnan natin, no? Their mental health issues, no? And of course, ito pong kanilang mga benefits and privileges din. So, ang tinitingnan po natin dyan, lalong-lalo na po with the geopolitical tensions that we're facing, ito pong mga kasundaluhan natin, no, na naka-deploy po dyan sa West Philippine Sea, sa ating 9 features, no, 2 islands and 7 features to be exact, no, hindi po titigil ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas to look out for the welfare of our men in the area. Thus, we will continue to perform our rotation and resupply missions come what may po. Mensahe nyo na lang po, ma'am, sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa Armed Forces of the Philippines. Well, una po sa lahat, maraming salamat po sa ating mga kababayan sa patuloy nyo pong pagsuporta sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ito nga po ang fuel that drives us to continue and push forward with our mission. So, last year po, we celebrated our 90th anniversary. Ang theme po ng aming anniversary ay matatag na sandatahang lakas, sandigan ng bagong Pilipinas. And ito po, pinakita po namin, no, yung gains that we had last year, na ito nga po talaga ang maaasahan nyo sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Mananatili po kaming matatag, mananatili po kaming profesional, mananatili po kaming buo and united para po patuloy po ninyong ma-enjoy ito pong demokrasya na inyo pong natatamo, no, natatamasa ng bawat mamamayang Pilipino. So we'll continue with our mission, our mandate to protect each and every individual Filipino citizen, and of course, no, guard our sovereignty, especially in our waters po in the West Philippine Sea.
Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines.